Sa sobrang bembangan, meron silang nakalimutan. Si Jessica, 25, isang kasambahay, pero puno ng pangarap. Maganda si Jessica, pero dahil sa kahirapan, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero marami siyang alam na gawaing bahay. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa amo niyang si Mr. Reyes. Matandang mayaman. Yumaman dahil pinamanahan siya ng magulang niya ng milyong-milyong dolyares. Kayamanan na hindi kayang ubusin habang nabubuhay ang isang tao. Walang ginawa si Mr. Reyes kundi uminom at mambabae. Sa edad na 62, marami na siyang nararamdamang sakit. Mahina na si Mr. Reyes. Walang asawa, walang anak, walang pamilya. Anging si Jessica lang ang kasama niya sa bahay. At si Anton, ang driver at katiwala. Sa 10 taon niyang paninilbihan, alam na ni Anton ang ugali ng kanyang amo. Sa tagal na rin nilang nagtatrabaho kay Mr. Reyes, nabuo ang relasyon ni Jessica at Anton. May mga gabing naglalagablab ang kanilang init sa isang kwarto. Samantalang nasa kabilang kwarto si Mr. Reyes, iniinda ang mga sakit, epekto ng kanyang mga bisyo. Isang umaga, pinagmaneho ni Anton si Jessica para mamalengke, pero dumaan muna sila sa building na pula para magbembangan. Nawala sa isip nila na mag-isa lang ang amo nila sa bahay. Tanghali na silang nakauwi. Pagpasok ni Jessica sa kwarto ni Mr. Reyes, wala nang buhay ang matanda. Nalaman to ni Anton. Imbis na tumawag ng ambulansya, nagpunta siya sa garahe at kumuha ng pala. Nagpatulong siya kay Jessica na ilibing si Mr. Reyes sa bakuran mismo ng kanyang mansyon. Pagkatapos nun, kinuha ni Anton ang milyong-milyong pisong nakatago sa aparador ng matanda. Umalis sila sa mansyon at nanirahan sa norte. 1 taon na ang lumipas, walang balita tungkol sa matanda. Hanggang ngayon nakatayo ang mansyon. Nagsilbi itong musileo ni Mr. Reyes. Walang taong bumibisita. Pero magkasama pa rin si Jessica at si Anton. Nakapagtayo sila ng negosyong karinderya sa maliit na baryo sa norte. Kahit milyon-milyon ang nakuha nila kay Mr. Reyes, hindi nila pinapahalata na marami silang pera. Pero tuwing gabi, palaging may bumabagabag kay Jessica. Lagi niyang naiisip ang huling sandali ni Mr. Reyes, kung paano nila ito inabandona at tinakasan, tangay ang kanyang yaman. Habang naglilinis si Jessica, binuksan niya ang baul na galing sa mansyon ni Mr. Reyes. Nakita niya sa baul ang isang papel na may sulat ni Mr. Reyes. Kung sino man ang makabasa nito, makikita mo sa likod ng aparador sa aking kwarto na may sikretong pintuan. Anuman ang nasa loob, sana'y magbigay liwanag sa mga taong aking naiwan. Mabilis nagbihis si Jessica. Sa maulan na gabi, habang tulog si Anton, tinakasan niya to para magpunta sa mansyon ni Mr. Reyes. Mag-uumaga na nang nakarating si Jessica sa mansyon na kanyang pinagtatrabahuhan. Mataas na ang mga damo sa bakuran. Madilim kaya ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Pagpasok niya sa pintuan, nanumbalik ang mga alaala. Ang mansyon na dati niyang nililinis, ngayon puno ng agiw at alikabok. Tumungo agad siya sa kwarto ni Mr. Reyes. Inusog niya ang aparador. At totoo nga, may sikretong pintuan. Pagpasok niya, may isang kahon na nakasulat ang pangalan niya, Jessica. Sa loob ng kahon, may nakita siyang naka-frame na birth certificate. Nagulat siya sa pangalang nakasulat doon, Jessica Reyes. Hindi siya makapaniwala na si Mr. Reyes, ang matandang inalagaan niya at inilibing, ay kanya palang ama. Nasa kahon din ang lumang larawan ni Mr. Reyes na kasama si Jessica noong bata pa. Walang maalala si Jessica dahil musmus pa lang siya noon. Pero ngayon, naiintindihan na niya dahil ang kanyang pumanaw na ina ay dating kasambahay ni Mr. Reyes. Napaluha si Jessica habang tinitignan ang larawan. Pero tinatanong niya sa sarili kung bakit ito inilihim ni Mr. Reyes sa kanya. Sa likod ng picture, may nakasulat, Jessica, kung nababasa mo to, hindi na ako umabot para sabihin ang katotohanan. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ito. Na kay Attorney Felix Miranda ang mga dokumento at siya ang tutulong sa'yo. Palabas na ng mansyon si Jessica, pero may dumating na sasakyan. Si Anton. Sabi ko na nga ba, nandito ka. Bakit ka bumalik dito? Sagot ni Jessica, gusto kong itama ang mali. Walang alam si Anton sa mga sikretong nadiskubre ni Jessica. Ang alam lang niya, na trauma at nakukonsensya si Jessica sa ginawa nila kay Mr. Reyes. Kaya kinumbinsi niya ito na pareho silang mapapahamak kapag nalaman ng iba ang ginawa nila. Niyakap siya ni Anton at sinabing, tutulungan kitang makalimot. Pumasok sila sa mansyon at naganap ang mainit na bembangan. Todo-todo, para silang mga hayop na nababaliw. Sapat na para makalimutan ang mga nakaraan. Pagkatapos nila, tahimik lang si Jessica. Sumakay sa kotse at bumiyahe pabalik sa norte. Nakatingin lang siya sa malayo.
Iniisip niya kung sasabihin niya ba kay Anton ang mga sikretong nalaman niya. Pero laking gulat niya dahil hindi niya inaasahan ang inamin sa kanya ni Anton. Jessica, huwag kang magugulat sa sasabihin ko. Si Mr. Reyes ang aking ama. Tinanong siya ni Jessica kung siya ang iyong ama, bakit mo nagawa sa kanya na ilibing na lang basta at kunin ang mga pera niya? Ang dahilan ni Anton, marami daw kaaway si Mr. Reyes. Marami nagtatangka sa yaman niya. Kaya inunahan na lang niya at tumakas para sa kaligtasan nila. Hindi kumbinsido si Jessica, lalo na't alam na rin niya na anak siya ni Mr. Reyes. Sa stopover, habang nagpapagas si Anton, nagpaalam si Jessica, iihi lang daw saglit. 15 minutes nang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Jessica. Doon lang na-realize ni Anton na tinakasan na siya nito. Nakisakay si Jessica sa truck ng mga prutas papunta sa Maynila. Ang plano niya, hanapin si Atty. Felix para magpatulong at malaman ang buong katotohanan. Napadpad siya sa Muñoz, sa may computer shop. Sinearch niya kung saan matatagpuan si Atty. Madali niya naman nahanap ang number nito, tsaka niya tinawagan. Sabi ni Atty., magkita daw sila mamayang gabi sa binigay na address. Alas 8 sa reception ng hotel, nagkita si Jessica at si Atty. Felix. Umakyat sila sa 11th floor at pumasok sa isang kwarto. Nilatag ni Atty. ang mga dokumento para isalin lahat ang pag-aari ni Mr. Reyes kay Jessica. Pero bago ibigay ang mga dokumento kay Jessica, sinabi ni Atty., hindi to ganun kadali, Jessica. Tutulungan kita, pero may kapalit. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jessica. Nangingintab ang mga mata na puno ng pagnanasa. Kahit isang gabi lang, isang gabi na sa akin ka, mapapasayo na ang lahat. Nanginginig si Jessica. Wala na siyang ibang malalapitan eh. Wala siyang kakampi. Kaya pumayag na lang siya sa hiling ni Atty. Ayun, sinunggaban siya ni Atty. Felix. Tiniis na lang ni Jessica ang matandang amoy katinggo. Pagkaraos nilang dalawa, tahimik lang si Jessica. Umaasang ibibigay na ni Atty. ang mga dokumento. Nang biglang may pamilyar na boses ang nagsalita. Dad, sabi sa'yo magaling siya sa kama eh. Laking gulat ni Jessica kasi nandun si Anton. Nagtataka siya kung bakit siya nasundan at tinawag niya na dad si Atty. Nagpaliwanag si Atty. Felix. Jessica, kaming dalawa ng anak kong si Anton ang nagplano ng lahat. Kami ang naglason kay Mr. Reyes para sa amin na mapunta ang lahat ng kanyang yaman. Ginamit ka lang namin para makumpleto ang mga dokumento. Ngayong nakapirma ka na, hindi ka na namin kailangan. Tinutukan siya ni Anton, pero mabilis si Jessica. Kinuha niya ang lampshade at hinampas kay Anton. Pumutok, pero si Atty. ang tinamaan ng bala. Patay. Tumakbo si Jessica sa elevator pero ayaw bumukas. Kaya dumaan siya sa hagdanan. Ang problema, nakalak ang emergency exit. Walang ibang daan, na corner na siya. Kaya kinuha niya ang palakol sa emergency wall. Inabangan niya si Anton at hinampas ng palakol. Tinamaan sa leeg. Patay. Kinaumagahan, nasa ospital si Jessica. Duguan, pero nakangiti. Ligtas siya. Ang bangkay ni Anton at ni Atty. Felix nandun sa hotel. Ang CCTV ang nagsilbing saksi. At dahil hawak na ni Jessica ang lahat ng dokumento, siya na ngayon ang legal na tagapagmana ng mansyon at lahat ng kayamanan ni Mr. Reyes.